May pasabog ho si dating Senator Antonio Trillanes ukol dito sa talamak na korupsyon ng mga Duterte doon sa Davao. So guys, alam nyo naman na issue ngayon yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte at hindi ko talaga gusto yung response niya sa mga taong nagtatanong lamang sa kanya. So ulitin natin, di ba sabi niya, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra na rin sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So tama ba yung response mo na nagtatanong lang kami dahil pera din naman namin yan, 'di ba? Kaming mga taxpayer, nagtatanong lang kami kung para saan mo ginamit ang confidential funds. Tapos ang response mo, tinatanong nyo ako, ibig sabihin kontra kayo sa ating gobyerno. Tama ba yung response mo na yun? Diba dapat sana may accountability? Kahit hindi man siya detailed by detailed, kasi nga diba confidential funds, pero at least nasagot mo ng tamang portion yung question namin. So, hindi naman ibig sabihin nun na nagtatanong kami ay kontra na kami sa kapayapaan. Well, in fact, gusto namin yung peace. Diba? Tapos, ganyan yung isasagot mo sa amin na parang kami pa yung mali. Kami nagtanong, kami pa ang mali. 'Di ba? So ngayon, alam naman natin na madaming ahensya talaga yung dapat bigyan ng intelligence funds, katulad ng AFP, Philippine Coast Guard, National Security Defense. Madaming ahensya ang dapat bigyan. Pero, 'di ba, itong si VP Inday, ewan ko bakit ganito yung nangyayari sa kanya na siya pa tong 'di ba, DepEd secretary, dapat sa sektor ng edukasyon tapos naka-focus sa peace and order. Ang layo naman VP Inday. Diba? Anyway, ito na nga. Si Trillanes, may revelation. Ito yung gusto ko kay Trillanes, for the first time in the history, nagustuhan ko si Trillanes. Pero guys, just to be clear, hindi ho ako sympathizer ni Trillanes. Where in fact, alam nyo, sa matagal niyang mga sinasabi, ngayon lang ako naniwala. Kasi nga, imagine, kada sinasabi niya is puro sinungaling. So, sino yung maniniwala sa kanya? Pero ngayon, binuksan ko yung isip ko. Yung yung mindset ko na the porket nagsalita ng mali lahat ay mali na, 'di ba? So binuksan ko, sabi ko kahit paano intindihin ko kung tama ba ito. And guys, meron naman siya pinakitang mga ebidensya. So bakit hindi tayo maniniwala doon? Kayo yung humusga kasi meron naman siyang pinakitang ebidensya. So may reference si Trillanes and yun yung nagustuhan ko, yung nagsasalita na mayroong reference kasi yung channel natin na to, hindi to for the fake news. Hindi din to for the views. Ito ay certified channel para sa ating, 'di ba, boses ng bayan. Kung ano yung dapat ma-receive natin na boses, kung ano dapat yung marinig natin, yun yung pinupursue ng ating channel. Hindi tayo, guys just to be clear, supporters ako ni VP Inday during campaign. Where in fact, may picture kami, nakikita nyo yan? Lahat ng rally, pinuntahan ko. Yung kinakaya ng bones ko, pinupuntahan ko yan kung saan si VP Inday at si President Bongbong Marcos. Supporters ako ni VP Inday. Pero ngayon guys, hindi ako yung literal na fanatiko. Diba kasi yung bayan natin nasisira dahil sa pagiging fanatiko dapat pag tama, i-pursue. Pag mali, stop na guys. Huwag tayong ganun, yung magiging fanatiko sa isang politiko dahil hindi naman nila tayo kilala. Diba? Tayo dito ay naglalathala lamang. So anyway, ito na nga. Trillanes backs COA audit of Davao City secret funds. Magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon. So ngayon, may sense itong sinabi ni Trillanes kasi nagpakita naman siya ng reference. Mamaya may papakita din ako sa inyong video na itong mga auditors, COA auditors, ay pinagtatangkaan ang buhay. 'Di ba? Kung sakaling mag-report sila, 'di ba, sa mga initial funds, intelligence funds nitong mga Duterte na to. Kasi guys, yung COA walang nag-handle diyan. Independent bodies ang COA. So hindi siya hawak ng government. Hindi siya hawak ng judiciary, ng executive, ng legislative, kundi independent bodies. So, walang connection ang government dito sa COA.
Pero, yun nga lang, kasi yung COA pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkakakulong. Ang ginawa naman nila, pinagbabantaan nila. And ayun guys, yung isa sa pinakakinagagalit ko, kung wala ka namang tinatago, bakit kailangan mong magbanta? Tama ba yun? Anyway, basahin natin. Former Senator Antonio Trillanes IV is seeking truth and accountability for the confidential funds utilized during the term of Vice President Sara Duterte as a mayor sa Davao City. So, yung tinutukoy natin dito yung confidential funds doon sa Davao. So, gustong ipaungkat, 'di ba? Ipahalughog ni Trillanes ang confidential funds ni Sara Duterte doon sa Davao. So, pinupursue niya itong COA, 'di ba, na mag-report sa confidential funds, intelligence funds ni Sara Duterte doon sa Davao. Kasi, guys, for 7 years, 2.6 billion ang perang confidential funds nila. Kasi ang confidential funds, guys, walang resibo yan. Sa totoo lang. Pag sinabi mo na gumastos ka sa ganito, ganyan, yun na yun. Walang resibo. Hindi yung, kumbaga, yung pinabili ka ng nanay mo, meron siyang resibo, meron siyang receipt. Diba kung ano yung pinabili ng nanay mo, meron siyang resibo, tas yun lang din yung ibibigay sa yung pera, yun lang yun yung budget mo. Pero sa confidential funds, walang resibo yan. Kahit bigyan ka ng 10 milyon, sabi na lang natin, ako, binigyan si Mima ng 10 milyon, sasabihin ko confidential funds, tapos pag tinanong ako saan mo ginamit, ginamit ko to dahil confidential nga. Hindi ko sinabi basta sa ganito ganyan. So, walang resibo kasi nga, confidential. Pero anyway, sabi pa dito, according to Trillanes, the Commission on the Commission on Audit, COA, can be compelled to conduct an audit on Davao City's confidential funds if public uproars against the secret funds continue. So, yun na nga, ini-engage tayo ni Trillanes na magsalita sa usaping confidential funds ng mga Duterte, ni Sara Duterte as a mayor doon sa Davao. So, pinupursue niya itong COA na mag-audit para naman sa kaalaman ng lahat. Pero, subalit datapwat, ito na nga. Ito yung nakakapagtaka dito, guys. Duterte served as Davao Mayor from 2010 to 2013 and then from 2016 to 2022. Take note, guys. Her father, former President Rodrigo Duterte, previously served as Mayor of Davao. So, guys, nagigets nyo ba yung logic na lumalaki ang confidential funds ni Sara Duterte nung panahon ng kanyang tatay? Kasi, nung hindi pa presidente si dating Pangulong Duterte, yung confidential funds nila ay sobrang baba. And then, ito if we could make enough noise, we could compel to COA to motu proprio special audit on Davao City Peace and Order confidential funds from 2010 to 2016. Kasi guys, tumaas ang confidential funds ni Sara Duterte nung panahon ng kanyang tatay. So mamaya, basahin natin, may pinakita dito si Trillanes. So, diyan magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon sa Davao City. Pagpatuloy, Trillanes said COA previously flagged the Davao spurious 11,000 job orders employees in Davao City based on 2014, 15, 17 reports. Now you know why Duterte threatened the lives of COA auditor when he was still president. So, mamaya babalikan natin yan na itong mga COA auditors, pinagbantaan ang buhay. Kasi pag magsalita ka, mamamatay ka. 'Di ba? Itong mga COA reporters na to, magsalita ka, mawawalan ka ng boses, mawawala ka sa mundong to. So, kaya hindi nakapag-report ata sa tingin ko, itong mga COA auditors na to, dahil nga sa pagbabanta ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi guys, ito yung nakakatawa Imagine, mamaya, the RTV former senator comments, may video clip tayong ipapakita. Mamaya na yan. So ito, based on COA report, Davao City had confidential funds about 114 million in 2016. 2016 pa lang yun guys 293 million in 2017. Papalaki ng papalaki. Sino yung presidente niyan? Tatay niya.
420 million in 2018. Nung 2018 yan. At guys, dito talaga ako nagtaka kasi pandemic to. Kasagsagan ng COVID. 2019 to 2022, ang confidential niya each year ay 460 million. Kaloka? Diba? Na panahon na yun, pandemic, halos walang lumalabas, tapos for peace and orders, gagamitin mo yung pera. Bakit yung mga taga-bundok naglilibot ba? Diba yung mga security, mga kapulisan, kulang yan lahat sa pamamahay nila? Kasi nga, hirap makalabas dahil nga pandemic, tapos ikaw, meron kang tinitik-tik na 460 million. Now I know, kaya yung mga COA tahimik. Guys, ako as a simple person and, 'di ba, ako 21 years old pero involved ako sa politics. Pera natin to, pera to ng bayan. So wala silang karapatan, 'di ba, na pagsawalang bahalain lang itong ating mga question kasi pera natin 'yan. 'Di ba? Nakakalungkot isipin na kami mga nagtatanong, kami pa tong nagiging masama. Ito, may binanggit. Ito yung video, guys, ni Trillanes. Panood ko sa inyo kung saan yung threaten, pagbabanta ni Duterte sa mga COA auditors. Sino ang taga-COA dito? Ihulog mo na sa hagdanan para hindi maka-report. Yes. Maniwala kanyang COA na yan. Yes. You know, just do it by circular, then you expect everybody to obey. Mga circular office, yung pakialam ko. Inyo yan. O, diba? Yung mga COA reporters, auditors, pinagbantaan, nagtatanong lamang ho kami. Diba? Kasi tatay mo, presidente, tapos ikaw yung merong malaking confidential funds. Diba? Nakakaloka. Nakakaloka. Tapos ngayon, galit na galit ka kay Martin Romualdez na tinanggalan kanila ng confidential funds, initial funds, intelligence funds, galit na galit ka sa kanila, pumuputak yung butchi mo, tapos sinasabihan mo pa sila na kalaban ng bayan. So, that's how you answer kapag tinanong ka, na parang tinanong ka lang, tapos sa tingin mo, kinakalaban ka, inaatake ka. This is not an attack. Hindi to pag-atake sa'yo. Kino-question ka lang namin kung saan mo ginamit. Kasi pera to ng bayan. Hindi mo yan pera na binild up mo yan on your own. Kasi pera yan ng bayan. So, may karapatan kami as a person, as a citizen, as a voters ng bayang ito. Kasi pera yan Pera namin yan. Ngayon na tinatanong ka, ang gusto lang namin is clear details pero hindi mo maibigay. Tapos kung matatandaan nyo, pinagbabantaan pa nila itong mga COA reporters na to. Kaya ngayon guys, I do not believe sa mga sa pamamalakad nitong mga Duterte na to. Kahit pa supporters ako nila noon, hindi na ako naniniwala kasi imagine, nagawa na nila tayong lokohin. Kasi matagal na tong balitang to. Matagal na tong balitang to. Yun nga lang, hindi nagiging relevant. Ngayon, relevant na siya. And, di ba kasi, dati bata pa ako noon Hindi ko alam yung mga na yun. Medyo may alam ako sa mga confidential funds na yun, pero hindi ko masyadong matatakal kasi nakafocus ako sa studies. Nakafocus ako sa, sa pag-aaral ko. And hindi pa naman ako much involved dito sa mga politics na to. But, yung na-open na yung minds ko, parang, ang pangit, ang baboy ng ginagawa nyo. Na kapag merong kumukontra sa inyo, pinapatumba nyo. Tama ba yun? Diba? Anyway, tinatanong ka lang naman, hindi ka inaatake. Tingnan nyo yung kababuyan. Diba? Trabaho ng COA yan. Tapos anong gagawin niya? Atakihin nyo. Tama ba yun? Anyway guys, yun lamang ho. It's me again, si Mali. Nagbabalik-balik para sa ating panibagong video.